Kamusta po kayo? Yan yung mata ko. Kamusta po? So, nung nakaraang araw, nagkasakit po yung ating panganay. Oo. Tapos pagkatapos noon, after 2 days, sumunod naman si Jessie at saka si Bunso. Ngayon medyo okay na sila. So ngayon naman guys, ako naman ang may sakit guys. Oo. Ayan oh. Ibang klaseng sakit ito ah. Alam nyo nung COVID, natamaan ako. Pero simple lang yung inaramdaman ko noon guys. Yung sipon, tapos yung dito sa throat, tapos may kunting lagnat. Pero itong may virus kasi guys na yung napapabalita sa school sa mga bata ang mostly natatamaan. Ang ganitong sakit guys, trangkaso, pananakit ng ulo, fever, mga ganon. Once na pumasok po sa bahay, lahat po ng membro ng pamilya ay matatamaan sila. So yun ang nangyari po sa amin. Ang sakit-sakit ng buto-buto ko. Tinanggal ko yung eyeglass ko guys. So hindi ko nakikita saan ba ang camera. Wala. Yung ko. Hindi ako nakatulog kagabi dahil parang minamartilyo yung buo kong katawan guys. Oo. Tapos wala, anong ininom ko? Yun lang, mga tea, tapos with ginger, with lemon, ganoon. Tapos nag-take lang ako ng isang pill para sa sakit ng ulo, yun lang. Tapos binigyan pala ako ni Habi ng vitamin C. Pinakalas na yun, iisa. So nagbilin ako na kung pwedeng bumili siya pag uwi niya. So yun guys, ang update natin sa aming tahanan, puro may sakit po kami. At ang nanay, pag nagkasakit, anong mangyayari sa bahay? Walang pagkain. Sabi naman ni Habi, yala, don't worry, pagdating ko, tingnan natin kung anong makakain natin, sabi niya. So ayun guys, ang nangyayari. Saan yung eyeglass natin? So ayun, nakita ko na kayo guys. Yun. So tingnan natin mamaya kung anong ma-share kong ganap, kung makatayo ba tayo. So yun na yun guys. Years later. Pag nandito kaming lahat, ganyan ang itsura ng mga sapatos. Para kaming nagtitinda guys. Iba pa yung nakalagay doon. So ayun. At dito naman pala guys, ito yung dala ni Habi kahapon. Taran! Oh, tapos may mga buto-buto guys. So yun ang binoboil ko ngayon. Binoboil natin yung buto-buto. Tapos lagyan natin ng beans. Tapos nandito yung guys, yung ang tawag doon, what do you call that? Yung tainga. Huwag ko na lang ipakita. Huwag na natin ipakita. Tapos, ang dito guys, dito sa Lebanon, mahirap maghanap nga ng baboy. Bibihira yung shops. Tapos, yung mga ulo, tinatapon na nila. Tapos, mga Pilipina lang ang kumakain or kumukuha ng ulo. Ngayon, marami ng mga Pilipinang nagtatanong ng ulo-ulo. Kaya ngayon, binebenta na nila. Ayan. Hindi gaya noon na libre siya guys. Ngayon may bayad na rin. At kahit na may bayad sana, kung malinis na, yun ang mahirap yan. Balahibo pa. So
matrabaho din yan pag hinugasan. Ayun, hininaan ko yung pressure cooker para makapagyaw-yawan tayo dito guys. At yung sapatos doon na nakasalansan doon sa entrance, nilagay ko sa cupboard guys, dahil para tayong shop na nagbibinta ng mga sapatos ba. So magyaw-yawan muna tayo. At kung nahahalata nyo guys, kung napapansin nyo, naandun pa rin yung yung pagod ko ba dahil sa pagkakasakit. Halata pa sa aking pagmumukha yung pagod. Hinaan natin yung ating washing machine. Every time na mag-vlog tayo guys, sumisingit ba yung washing machine? Sandalit hinaan natin or patayin muna natin. At ayun, naisalansan ko yung mga sapatos doon sa cupboard. And then talking about sa sapatos guys, kwentuhan muna tayo. Pag-alala sa ating mga nakaraan, pag-alala sa ating mga pinagdaanang kahirapan sa buhay. Okay, mga siguro, mga grade 5 guys, grade 5 nung naranasan kong magkaroon ng sapatos. Naranasan kong first time na magsuot ng sapatos. Tapos may mga pinsan ako na siyempre mga bakasyonista. Tapos ba naman nagpakasyon sila ng mga 5 araw siguro, ganoon. So nagbakasyon sila sa probinsya, di ba? And then mga bongga sila nung nagbakasyon sa amin. May mga lolo't lola pa ako noon. And then puro sila nakasapatos, magaganda yung yung mga ba nila, yung mga damit nila. Tapos nung umuwi na sila guys, nakalimutan nung pinsan ko yung sapatos niya guys. Oo, nakita namin nung nasa bayan na sila, malayo na sila. So walang sasakyan noon na pwedeng ihabol yung yung sapatos na yun. So wala na, naiwan na doon sa bahay ng lola ko. Ay, nagkataong tamang-tama sa akin yung size ng sapatos na yun guys. So yun na yun guys, yun ang first time kong hindi ko makakalimutan, dahil nga pagmamayari ng pinsan ko, tapos naiwan nila dun sa bahay ng lola ko. So yun, hindi na nila inihabol sa bayan dahil malayo na yun. Hindi ka naman pwedeng tumawag, wala pang cellphone noon. So yun, naiwan na lang nila. Anyway, marami naman silang sapatos. So parang in a way, masaya ako dahil naiwan niya yung sapatos niyang yon. Kung hindi, siguro hindi ko pa naranasang magsuot ng sapatos. Nagets niyo yun guys. Nagkukwento ako guys, pero yung yung pakiramdam ko, naandun pa rin yung pagod ko guys. Gusto ko lang makapag-vlog at makapag-share ng kwento tungkol nga sa sapatos. Dahil naisalansan ko yung mga abupot namin doon. At mabigat pa talaga yung pakiramdam ko guys. Yun na yun. At ituloy natin yung inoff ko lang yung pressure cooker para makapagyaw-yawan tayo dito. So yun na yun guys, ituloy natin mamaya. At hindi pa ako gaanong nakakakilos dito sa bahay. Yung mga importante lang na gawain, ganoon. Si Jessie, siya na yung nagsampay. Tapos patapos na yung washing machine, yung isang salangan. Nagsalan ako ng isa na naman. Patapos na rin yun. At i-open na dahil pinatay ko nga rin guys. So yun na yun guys, tuloy natin mamaya po. So ayun guys, nakatapos na tayo sa ating pagluluto. Ito yung yung beans at saka yung mga yung buto-buto. Oh, tapos na yan. And then
gumawa tayo ng sariling sikap. Ito'y para sa akin, guys. Ayan. Adobong baboy. Okay. Tapos, ayun, dumating na ang ating tatay. At ito na naman ang ating pasalubong. Ito ang pasalubong na dala niya. Egg from Hawa Chicken. And then, yung Chocomax. And then, ayan, para gawa tayo ng soup. Tapos, juice. Yan, yung dala ng ating tatay. So, ilagay natin ito para hugasan. So, kain muna tayo, guys. Tapos, tingnan natin yung itutuloy na trabaho. So, ayan, guys. Nahubaran na natin. Natanggal na natin yung balat niyan. Sa atin po, gusto natin yung may balat. Di ho ba? Pero dito naman po, ayaw nila yung taba-taba. Oo. So, ang ginawa ko naman po, hindi ko tinapon yung balat. Dahil magagamit pa natin yan sa panggisa ba. Panggisa ng munggo. Ito'y nalinisan ko na rin, oh. Kung tandaan nyo kanina, maraming balahibo. Ayun, oh. Oh. So, lilinisan ko pa yan, guys. Sayang din, hindi ko itatapon. So, pagod na ako. Ang sakit ng aking kamay na, oh. Uff. Dahil sa pagkiskis dyan. So, yan na siya, guys, oh. Diba? Panggisa natin sa munggo or gulay. And then, ito naman, itago muna natin. Ilagay natin sa freezer, guys. Hindi muna natin lulutuin. Oo. Bali, siguro, sa weekend. Dahil paborito din ng bayaw ko. So, ang pagluto dyan, ay lagyan po natin siya ng red wine. Oo, minsan, naipakita ko sa inyo, guys, kung paano ko lutuin ang ulo ng baboy na may red wine. So, sa weekend siguro, tapos pupunta dito sa si Bayaw, dahil nga, paborito din niya. So, yun na yun, guys.